Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tiyang Susan, narinig si Madam Chantal na may kausap dito sa cellphone niya at nagbayad pa nga ito para daw maging ama ng dinadalang anak nitong si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagkaroon ng away sa pagitan ni Annalyn at Zoe. Sumabay pa nga ang pag-awat at pagpigil nitong si RJ kay Zoe na umalis at umiwas sa mga tanong nila. Dahil magtangka nga itong si Zoe na umalis at iwan sila Annalyn para hindi na siya may stress sa kakatanong nito sa kanya. Nang nasa labi na nga sila ng isang restaurant, nakita sila ni Doc Cifra at agad itong tumakbo papunta sa harap nitong sila Zoe at nagpakilala bilang ama ng pinagbubuntis ni Zoe. Ikinagulat nila Annalyn at RJ ang pagsulpot nito. Maging si Zoe nga ay hindi alam kung bakit bigla na lang inako ni Cifra ang batang dinadala niya. Kaya naman nakatikim ng sapak at suntok itong si Doc Cifra mula dito kay RJ. Dahil ayaw na ayaw nga nitong si RJ na binabastos siya at bastos sumagot ang mapupuntahan nitong si Zoe. Sa hindi inaasahan, dinala si Zoe sa ospital at kinonfine matapos hindi makayanan ang mga nangyari. Dahil na din siguro sa biglang pagsulpot nitong si Doc Cifra nang sapilitan siyang pinaamin ni RJ tungkol sa ama ng pinagbubuntis niya. O kaya naman nga ay palusot o way lang nga ito ni Zoe para takasan ang kahit anong klaseng tanong mula kay RJ at Annalyn. Pati na din nga kung ano ang sasabihin niya kung bakit bigla na lang sumulpot itong si Doc Cifra. Gusto ngang ipakonfine ni RJ si Zoe para masiguro na ligtas silang dalawa ng magiging anak ni Zoe. Dahil nga sa nangyari kay Zoe, nalaman nila na pinakilala na ni Zoe ang nakabuntis sa kanya. Kaya nga daw nagkaroon ng away at gulo sa pagitan nila RJ dahil napakayabang daw ng lalaking nagpakilala bilang ama ng magiging anak ni Zoe. Pagtapos nga ay sinubukan kausapin ni Annalyn si Doc Cifra para siguraduhin kung totoo ito ba ang ama ng anak ni Zoe. Nagalit at mapabalang sinagot ni Doc Cifra si Annalyn kahit nagmamalasakit na nga ito sa natamo niya sa kamay nitong si RJ. Sinubukan pakiusapan ni Annalyn si Doc Cifra na mahalin at talagaan si Zoe pero nagalit lang ito sa kanya. Sinabi ni Doc Cifra na mahalin at talagaan hindi naman kami mag-boyfriend at girlfriend nitong si Zoe at nabuntis ko lang siya nang hindi inaasahan. Sinabi niya pa kay Annalyn na huwag siyang diktahan nito dahil wala naman silang label ni Zoe at nabuntis lang daw niya ito at hindi pa daw siya sawa sa pagiging binata niya dahil nagde-date pa siya ng iba pang mga babae. At isa pa nga daw ay wala pa daw experience si Annalyn sa mga ganon kaya wag niya daw turuan itong si Doc Cifra. Kaya naman nabastusan nga itong si Annalyn sa mga sagutan sa kanya nitong si Doc Cifra. Kaya mas lalo siyang magtataka kung totoo ba na si Doc Cifra talaga ang ama nitong dinadala ni Zoe. Samantala, nakarating na kuno kay Madam Chantal ang nangyari kay Zoe. Sinabihan niya si RJ na kasalanan daw ni RJ lahat kung bakit nangyari yon kay Zoe. Dahil pinipressure nila ito na apaaminin kung sino ang ama ng dinadala ni Zoe. At as usual nga, ay sinisisi niya pa din itong si Annalyn na may kasalanan daw kung bakit nadala si Zoe sa ospital dahil sa pagpupumilit nila na paaminin si Zoe. Nagbanta si Madam Chantal na kapag may nangyaring masama nga daw dito kay Zoe, ay kasalanan nitong si Annalyn lahat at dinuro nito si Lynette. Pinagtanggol naman ni Lynette si Annalyn na wala itong kasalanan sa nangyari. Pinagdiinan ni Madam Chantal na siniraan daw ni Annalyn si Zoe kaya na-stress. Pinatigil ni RJ si Madam Chantal sa kakadaldal at paninisi nito at pinagtanggol ito si Annalyn. Nagalit at sumagot naman si RJ na walang kinalaman si Annalyn sa nangyari kay Zoe dahil ang gusto lang daw nilang malaman ay kung sino talaga ang ama ng pinagbubuntis ni Zoe. Ay tatanggapin naman daw niya kahit mahirap ito. Natawa na lang si Madam Chantal kay RJ at binalik ang nakaraan nila ni Lynette. Natameme naman si RJ at si Lynette sa mga sinabi nitong si Madam Chantal.
Samantala, tinawagan naman ni Madam Chantal si Doc Cifra para magpunta sa Apex at asikasuhin itong si Zoe. Pero nagalit lang sa kanya si Doc Cifra dahil isang araw pa nga lang daw nilang nagtatrabaho ay dinidiktahan na daw siya nitong si Madam Chantal. Katwiran nga nitong si Madam Chantal na binabayaran niya daw itong si Doc Cifra kaya obligasyon niya daw na gawin ang mga inuutos niya. Hindi na malaya ni Madam Chantal at Daphne na parating nga itong si Chang Susan at narinig ni Chang Susan na may kausap itong si Madam Chantal sa cellphone at galit na nag-uutos. Kaya naman nagtaka nga itong si Chang Susan kung sino ang kausap nito at bakit galit na galit ito at anong kasunduan daw kaya ang sinasabi at tinutukoy ni Madam Chantal. Samantala, tumuloy na nga sa tiyanggian si Annalyn at Doc Lindon dahil nagpasama si Doc Lindon kay Annalyn habang nasa tiyanggian nga itong dalawa. At namimili ng mga bibilhin ay nagulat sila nang makita nila itong si Dax. Tinawag ni Lindon si Dax at bigla naman tumakbo palayo itong si Dax. Kaya naman hinabol ito nila Annalyn. Samantala sa Apex naman, pinag-uusapan nila ang sinabi ni Ken na itsura ng nakita ni Doc Ken doon sa CR. Nakasama nito ni Zoe at moreno nga daw ito at malayo sa kulay nitong nagpakilala bilang boyfriend nitong si Zoe at bilang ama ng dinadala ni Zoe. Samantala, kinuha na nga ni Madam Chantal ang pagkakataon na makausap itong apo niyang si Zoe. Sinabi niya kay Zoe na sinave kita sa lahat ng trouble, Zoe. Takantaka naman at galit na galit nga si Zoe kay Madam Chantal dahil sa mga pinagsasabi nito at wala siyang kaalam-alam. Kaya naman inamin nga nitong si Madam Chantal na siya nga ang may pakana at siya ang may dahilan at plano ng lahat. Kaya nalusutan ni Zoe ang mga palpak na pinaggagawa niya. Ginawa nga daw ni Madam Chantal yon dahil alam niyang kailangan ni Zoe ng tulong. At anak daw ito ni Moira at natural nga daw ay apo niya si Zoe at kadugo kaya naman dapat ay magkampi silang dalawa. Napag-isip-isip naman ni Zoe ang sinabi nitong si Madam Chantal. Papayag na kaya si Zoe na makipagkampihan kay Madam Chantal? Mahabol kaya nila Annalyn si Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!